Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na to, nandito ulit tayo sa ating Toyota Corolla Altis 1.8G Matic version. At may gagawin po tayo ngayon, may kakabit tayong panibagong device. Ayan, bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin Anros Vlog, pag-subscribe sa YouTube channel at siyempre paki-follow din po yung Facebook page niya. Ayan, so may gagawin tayo dito. Sama natin yung parcel mga ka-DIY. Meron tayong ikakabit na yan, digital aircon, digital thermometer controller. Yan o. So yan yung ikakabit natin. Actually nagamit na natin po doon sa Pajero natin. May video na tayo kung paano magkabit nito, pero hindi natin ginamit sa aircon kasi ito actually po ay ginagamit ko ito sa controller o thermostat o digital thermometer controller sa air condition. Pag sakaling nasira po yung sa loob nyo, halika. So yan mga ka-DIY, ito po yung yan, naka digital thermometer controller. O, yan. Pagka nasira na po yung mga yan, pwede rin po yung manual, yung nilalagay sa loob. Tapos may sensor din po siya. Pag na-reach na yung lamig, kusa na po yun na mag-turn off po yung compressor. Kaya nga lang hindi mo mai-settings kung anong gusto mong lamig, kung 23, 24, 20, ganon. Parang ganyan. Pag switch mo ng ganyan, meron siyang ganyan. Pag hindi na gumagana yan, ito ang pwede. Pero hindi po natin to gagamitin sa air condition. Gagamitin po natin to sa fan, sa radiator fan. Yon. Ang unit kasi na to nakuha natin na nakarekta po yung fan niya. Pakita mo sa labas. Ito yung switch po mga ka-DIY. Ito po yung problema o issue ng unit na ito na nakuha ko. Nakarekta na po yung fan. So kahit na malamig po yung makina, kahit napapaandarin mo pa lang, nakarekta na yung fan. So ang ginawa natin, nilagyan po natin siya ng switch. So pakita ko, labas ka, andun. Yan, dinig naman eh. Narinig, umiikot po siya mga ka-DIY. Patayin ko. So yun, namatay siya, di ba? Kaya nga lang po, meron po siyang switch. Ang maganda po kasi dito, pagka mainit lang po yung makina, pag na-reach niya po yung tamang temperature ng makina, saka lang po dapat mag-on yung radiator fan. Yun po ang gagawin natin. Pwede po niyang makontrol ito. Kunwari, yung uminit na siya ng 65 degree o 75 degree Celsius, ito, automatic po, may relay po ito, mag-switch on po ito, at po-control niya na para sumindi po yung fan. Tapos pag napalamig na rin po niya yung radiator, kung yung sensor kung saan natin ilalagay, pwedeng sa radiator or dito sa makina, magto-turn off din po yung fan, automatic. Okay? So yun po ituturo namin sa inyo. Tara! So ayan mga ka-DIY, naglagay tayo ng mga wire dito na kung saan magde-demonstrate kami sa inyo kung paano po yung prinsipyo, kung paano po gumagana itong microcomputer temperature controller or digital thermometer controller na pwede sa init at pwede sa lamig. Actually, ginagamit din ito sa incubator, sa fan ng incubator at sa ilaw, pwede rin po. Kasi ano po ito minutes po yung kinokontrol niya at yung cold and hot doon sa, kunwari, ilalagay mo sa evaporator ng aircon at sa radiator mismo. Okay? So ngayon, itong sensor na to, kung ano yung marireach niya o madidetect niya na init or lamig, tapos yun ang isi-settings mo dito, pag na-reach na po yun, doon po siya gagana. Kunwari, sa nilagay mo sa radiator, sa heat, saka lang po gagana yung fan kung na-reach na yung desired degree Celsius na nilagay mo. So, yan. Kung paano ko gagana ito po mga ka-DIY. Yan. Dito ka. So, yan mga ka-DIY, ito po yung likod ng digital thermometer controller natin or microcomputer temperature controller. Power 12 volt yung, at saka ito may relay na po yan. Pagka pumipitik po yan, ibig po sabihin niya gumagana po yung relay. Ang relay po kasi siya po yung switch nung ano na to, device na to. So yung relay niya is 10 amperes 250 volt. Yan, 20 amperes to 12 volt. So ang kaya po niyang range na lamig ay negative 50 degree to 120 degree Celsius. Ang accuracy niya po niya ay 0.1 degree. So napaka-accurate po niya mga ka-DIY. So ngayon,
Yung plus sign or BCC, yan po ay magsiserve as positive ng device na to, at yung negative sign or ground, yan po yung magsiserve as ground po ng device na to. At yung S1 at S2, yan po, dyan nyo po ilalagay yung wire nung kunwari sa fan, sa radiator fan or auxiliary fan. Yan po yung magiging paglalagyan yun, either positive or negative. Yan po yung magsiserve as switch po nung fan or yung device na ilalagay mo dito para makontrol po niya. Kunwari naman doon sa compressor, mag-off po yung compressor dito, ilalagay mo yung wire, yung isang wire ng compressor or yung isang wire ng radiator fan. So dito mga ka-DIY, so ayan mga ka-DIY, yung positive nung device at yung S2 ay pinagsama po natin at inilagay po natin sa positive ng terminal. Okay? Yan. Ito naman, yung sa rad fan na to, yung ground po ng radiator fan natin ay pinagsama po natin dito sa ground po, ground terminal ng battery natin. Pagsasamahin po natin yan. Okay. Ito po yung ground wire ng radiator fan natin, at yung ground po ng device pinagsama po natin, at yan po ilalagay natin dito sa ground terminal ng battery. Okay? Tapos ito naman yung S1, yan po ay magsiserve as switch para mag-function po yung radiator fan at makontrol po ng relay natin, yung digital thermometer controller natin. So yan, para makita nyo po, lalagay na po natin yung ground para mapagana po natin. Pakihawak ma'am. Yan. Yan, yan na po. Gumana na po yung device. Yan mga ka-DIY. So yan, gumana na po yung device. Yan po yung ambience na nasisense po ng sensor natin. Yan. Yan po. Lamig po ang nasisense niya ngayon, hindi po init. Kasi hindi po natin napaandar yung makina. Tapos itong S1. S1 naman po, dito nakalagay S1. Yan, S1. Ito po ay magsiserve as switch ng radiator fan po natin. Yan, magsiserve po siya as switch ng radiator fan. Ngayon, lalagay na po natin mga ka-DIY. Yan. Ingat po kayo sa pag-DIY. Yun, gumana na po yung fan. Yun. So yung mga ka-DIY, gumana na po. So na-reach na po niya yung nilagay po natin na temperature. So yan. So yan, kunwari po ang nailagay po natin na temperature is ito 17, kunwari lang po. So pagdating niya ng 18 or 30, magsiswitch po yung radiator fan. Yan po, nag-red po yan. Pag nag-red po yan, ibig sabihin gumagana po yung fan. Ngayon, para mapababa natin yan, para mapahinto natin yung fan, kailangan na pababain po natin ito. Ito po ang gagayahin niya. Tubig, serve as demo. Tapos ilalagay natin tong sensor dito para bababa po ito at titigil po yung fan. Ilalagay na po natin yung ground ng device at yung fan. Yan, magkasabay na po siya dito para gagana na po yung fan. So, ayan po, yan po yung nasisense ng sensor. Yan sa ambience. Yan yung init, 29.4 degrees Celsius. So, ito yung sinit natin na kailangan niyang gayahin o mapababa para mag-cut off po yung radiator fan. Okay? Parang sa ganon, hindi po siya tuloy-tuloy na umaandar pagka malamig na po yung radiator o yung makina. So ngayon, para mapababa po natin ito, para magayan niya to, kailangan na masense po niya ito na lalamig na po siya. So yung sensor, ito po yung magsisense ng init or lamig. So ilalagay na po natin. At maririnig nyo naman yung fan. Yan, umiikot po siya. At maririnig nyo yung sounds ng fan mismo pag tumigil na yan. So lalagay ko na po. Mabilis lang po yan kasi may yellow po. Yun, malapit na. Yun. So ganun po yung prinsipyo po niyan mga ka-DIY. Bumaba na po siya. Okay? So yan, sample demo lang po yung nilagay po natin. Kasi sa radiator pa naman po ay mga 60 o 75 degrees Celsius ang init po niyan bago ang standard po kasi ng mga to
nagbubukas po yung thermostat nila, nasa 75 degrees Celsius. So siguro ilalagay na po natin sa settings sa mga 70 degrees Celsius, or eksperimentuhan natin. Makikita naman natin doon sa loob ng yung temperature doon, temperature gauge. Kung sakaling nasa gitna na siya, nasa 75 siya, pwede na yon. Pero kung nasa gitna siya, 60 naman dito, ilagay natin sa 60. So pag-aaralan pa natin yan. Ang piniliwanag lang namin sa inyo kung paano gumagana to, kung anong prinsipyo niya o logic po ng device na yan. Sundan nyo lang po yung proseso. So ikakabit na namin sa loob. Ngayon, tanggalin na natin yung mga connection, mga ka-DIY. For demonstration lang po ito. Doon po natin siya ilalagay sa loob para mas masino at mabantayan natin yung temperature niya, kasi experimental pa naman. Hindi nagana yung, hindi dumaan sa computer box yung nito, radiator pa niya, yung sensor. Kaya gagawa natin ang sarili. Hindi ko kasi mahanapan tambay mo. Ayan, overtime tayo. Ilalagay na natin dito sa loob. Ilalagay natin ang connection. Yan. Diyan natin ilalagay sa may dashboard. Yan. Yung mga color coding na yan, pinapalitan na natin. Eros Vlog! Yes! Here siya! Yun. Ang panganay ko ay bakasyonista. So yung mga ka-DIY, hinahanapan po nila ng connection po. Connection po galing po sa may ignition. So doon po natin ilalagay yung S2. So ayan mga ka-DIY, ito yung mga wire na kung saan kontrolado po ng ignition switch. So yung mga supply wire na yan, dumadaan po yan sa ignition switch. So kailangan natin mag-trace dito ng positive wire na kung saan pagpapatay mo yung susian or ignition switch, mamamatay din po yung device. At pag nag-on yung susian, mag-on din po yung device. Ganun para hindi ho siya maaksaya at para safety po. So ayan, gamit po tayo ng tester. So yan, may mga nabalatan na tayo dyan. Dito tayo sa may green, yan po yung live. Hindi po tayo pwede dyan kasi hindi po mamamatay yung device. So dito sa blue, yan, pag umilaw tong tester, sindi yung ignition, yun. So yan, umilaw po yung tester. Patay ignition switch, ayun, dapat mamamatay din. Sindi, i-flasher nyo nga kung sasabay sa flasher, left and right. Yun, nagpa-flasher pero hindi po siya nagpa-flasher. Dapat ganyan kasi pagka mali din po yung connection, kahit nakalagay po sa positive at sa flasher na wire po kayo nagka-connect, magpa-flasher din po yung device, hindi pwede. So yan, na-trace na po natin. Ito po mga ka-DIY, yan, blue na may stripe na white, red, yan. Meron din dito sa kabila pero hindi siya gumagana. So ito, pwede rin. So yan, ganyan po yung pagtitrace. So yan mga ka-DIY, overtime na po tayo. Ilalagay na po natin yung kinabit natin. Dito muna, check natin dito yung ilaw. So ayan, dito natin nilagay yung ground ng device sa body ground for the meantime. Tapos ginagawan pa kasi natin ng connection. Dito natin siya ilalagay. Yan, sisindi natin ignition, nakapatay. Pag sinindi natin ignition, sisindi dapat yan, kasabay, yun, sumindi siya. So naka-settings ng 23. So nasa 28 siya, kaya gumagana na yung fan. Yan, gumagana na yung fan. Check natin yung fan sa labas. Eros Vlog. Yun, ilaw yung fan. Ayun, umiikot po yung fan, mga ka-DIY. Yun. So pag nilagay natin yung sensor sa malamig na tubig, pwede naman kasi sa cold at hot yan. Sa cold muna tayo, yung demonstration natin. So ayan, lagay mo ang baba yun, doon ako agad. So ayun, nailagay niya. Yun, namatay na. So pagka bumaba na yan, yung temperature degree o degree Celsius, mamamatay dapat yung fan. So namatay yung fan. Namatay ba? Eros Vlog? Namatay. Yun, namatay na. Diba, wala na rin tunog. So ganun po yung prinsipyo niya mga ka-DIY. So ngayon naman, ipipix na po natin at ilalagay naman natin sa radiator. Dito natin ilalagay. Ito yung radiator. Bubuksan natin to. Tingnan natin mamaya. So yan, good morning mga ka-DIY. Ito yung pagpapatuloy na kung saan pinakabitan natin itong Toyota Corolla Altis natin ng digital
thermostat controller or thermometer controller para doon sa fan naman, hindi sa aircon. Kaya lang hindi natin makuha yung supply ng radiator fan papunta sa computer box, so ginawa natin for the meantime ng ganito. Okay, so ito po yung wire nya. Yan, positive, ground, is 1, is 2. Yung positive nilagay po natin dito sa ignition, na kung saan pag sinindi po natin yung susi, saka lang po siya gagana. Pag pinatay natin yung susi, mamamatay din po siya. Dapat ganun po yung pag-install mo. Tapos yung ground, sa body ground ng sasakyan na po natin nilagay, dito na rin po sa chassis nya. Tapos yung is 1, is 2, doon nakalagay sa mismong wire ng radiator fan. Okay? Tapos papunta sa negative ground yung isang radiator fan. So, yan po yung control. Yan. Titingnan natin sa labas mga ka-DIY. So yung mga ka-DIY, ito po yung wire. Dito namin pinadaan. Ito. Pati yung sensor niya, nandito rin. Yan, nakikita nyo. Iba-ibang kulay ng wire yan. Pero, kami lang nakakaintindi niya mga ka-DIY. So, lalagyan na rin natin ito ng flexible hose mamaya. Parang ganito. Para sa ganun, maiwasan po natin ng short circuit pagka umasigas dito o matuklapan, magkaroon ng open wires. So yan lang po, pinapakita kung saan natin pinadaan yung wire. Nasa sa inyo na yan kung saan nyo po ipapadaan. So sa amin dito po. Ito po yung sensor. Dito natin nilagay sa radiator. Yan yung sensor nun. Para sa ganun, matrace po niya yung init. At yun po ang bapasahin niya para ikot o gagana po yung radiator fan. So dito namin pinadaan mga ka-DIY. Siniksik namin dito. Yan. Ayusin na lang natin yan mamaya. Tapos, ito naman, itong wire na to, ito yung ground wire ng radiator fan. Dito natin ilalagay sa ground. So, yan, lalagay na ho natin. Para mapagana na po natin yung radiator fan natin. Yung S1. Kasi yung S2 po, sa positive po mismo yun. Ito yung positive wire ng radiator fan sa is2 yan. Pwede namang magpabaliktaran yun kasi ang radiator naman o ang fan, may mga fan na walang polarity. Ibig sabihin, pwede mong ang magbabaliktad lang dyan yung ikot, pabuga at pahigo. Okay, so yan. Ayusin na lang natin mamaya yan for demonstration na po ito para magaling mo. So yan, magaganahin na po natin. Mga ka-DIY, early in the morning, sa alas 7 pa lang tayo ng umaga, mag-8 na. Ito po yung reading nung natin sensor. So malamig pa po yung radiator kasi hindi pa po nakaandar yung makina. Makikita nyo naman dito sa temperature. Naka-C pa siya, ibig sabihin nasa cold pa yan. Hindi pa po nakaandar yung makina, malamig na malamig pa yan. Yung sensor kasi natin, yan ang nababasa niya kasi po, ano po yun sensor po ng thermostat yun, o thermometer. Saan ba yung ginagamit? So, ganito po yung sinasabi ko mga ka-DIY. Parang dito rin sa loob, may sensor din po ito. Yan. Natitrace niya, nasisense niya yung degree Celsius dito sa loob ng sasakyan, nasa 31. Yun naman, sa radiator, 29.9 yung nasisense niya. So, ito yung settings natin. So, ito yung gagana po siya pag naabot niya na po ito. Pag bumaba po siya dito, saka po magka-cut off yung radiator fan, titigil po yung ikot niya. So, ayan, painitin po natin. Pagka pinandar po natin yung makina, tataas po yan mga ka-DIY. Unti-unting tataas po yan. So, antayin po natin na tumaas, saka po gagana yung ikot ng fan. Tataas din po ito. Pakita mo doon, hindi pa umiikot yung fan. Kaya mga ka-DIY, hindi po umiikot po yung fan. Mamaya po pag ma-detect na po nyo or ma-reach na po yung settings, saka po siya mag-on. So ayan mga ka-DIY, unti-unti na pong tumataas yung temperature natin, yung temperature reading ng digital thermostat controller. Yan. Dito pala namin nilagay yung connection ng mga wiring diyan sa likod. Tinanggal po namin to. Pinakita naman natin kagabi, di ba? So ayan, ano po natin, ipipix na po natin ang ganyan. So ayan mga ka-DIY, unti-unti na rin tumataas yung thermostat natin, yung temperature gauge natin dito sa loob ng sasakyan. Yan. Gagana po yan pagka siguro nasa before gitna. Kailangan na
mai-calibrate natin yung ano nito. Yan, yung taas nito dito before gitna, saka na po sana gagana yung ikot ng fan. Tsaka tinan nyo tong RPM natin, nasa taas pa kasi malamig pa po yung makina. Wala pa pong 1 minute na nakaandar yung makina mga ka-DIY. Yun, unti-unti na rin umaangat yung temperature gauge natin. Tapos ito umangat na rin po siya. So dapat mai-calibrate natin yan para tama yung pag-ikot ng fan. Ito naman yung voltmeter natin. Ito yung init sa loob o lamig. So mga ka-DIY, ito po yung reading po niya ngayon, 67 point, ayun, 68.4 na. Ano yung reading natin sa loob? 68.4. 68.4. So malamig pa po yung makina pag 68.4 mga ka-DIY. Pagka ganun, malamig pa po yung makina natin na nyo. Mahawakan ko pa. 68.4 na po yun ha. Mga almost 2 minutes na naka-under yata to. Pero nahahawakan ko pa yung makina. Aluminum po kasi to kaya malamig yung makina niya. Madaling lumamig. So hindi pa gagana yung fan pagka ganyan. Kailangan na ano pa yan. Tataas pa yun. At malapit sa gitna yung temperature gauge. Yan ang mahawakan ko pa. Dapat hindi mo na mahawakan. 71.5. Tapos malapit na rin sa gitna oh. 73.2 na. Yan, bumaba na rin po yung ano natin, no? Yung RPM natin, malapit na po sa 1. Magbibilo 1 pa yan pagka tumataas na po to. Pag nasa gitna na to, malapit sa gitna, dapat bababa rin po yan kasi yun po ang ano, tama. Kasi uminit na po yung makina. Yan, malapit na yan kasi naka-settings tayo ng 80. Pag nag-80 yan, mag-auto pupula, gagana na po yung fan. Lapit na. Lapit na. Punta ka na doon. Oh, gumana na. Oo. Na-reach na niya yung 80. Pakita mo doon. Ayun, nasa 80 na. Bumaba na po ulit. Ngayon, pag lumamig, mamamatay din. Mamamatay. Tingnan mo. Nung lumamig siya, mamatay din. Pag bumaba po siya ng 80, automatic po na mag-stop po yung fan natin. Okay? So, ganun po yung ano nito mga ka-DIY, yung procedure niya. Pag naabot po niya yung 80 degrees Celsius, na kung saan yun yung settings natin na degree para gagana yung fan, pag naabot niya na po yan, automatic gagana na po yung radiator fan. At pagka bumaba po siya sa 80, so ayan, nag-79 po siya, below, ano po yan, hihinto po yung ikot ng fan. At pag na-reach niya uli yung 80, ganun po yun, pabalik-balik, iikot din po yung fan. So dapat ganyan po yung tamang procedure ng pagkabit nitong digital thermometer controller. At dito, tingnan mo, wala po siya sa gitna, dapat ganyan. Huwag nyo na pong paabutin sa gitna ang calibration niya. Pag pinaabot nyo po sa gitna yan, siguro nasa 90 to 100 yan. Ayan, gagana na po yan. Gumana na po yan kasi nag-out na, pumula. Tama na rin po yung RPM. Tapos pag mag-aircon tayo, yan. Okay? Kasi yung radiator fan po natin mga ka-DIY, hindi lang po pang radiator fan yon. Pag pinagana mo po yung aircon, iikot din po dapat yun. Kasi may high and low po yung radiator fan ng mga Toyota Altis. Wala po siyang auxiliary fan sa labas, sa condenser. Yun na po yung mismong pinaka fan ng ano natin, aircon. Pero ang mas maganda, lagyan nyo po. Sa amin kasi nilagyan namin ng auxiliary fan yung condenser niya para mas malamig. Okay? So yan mga ka-DIY, oh. Ito yung current reading niya ngayon. Pupuntahan natin sa labas. Tara. Nakahinto yung fan. Yung gumana na naman kasi ito ba. Yun mga ka-DIY, oh. Mainit na yung makina, hindi ko na po siya ma-steady. Mahawakan ko pa siya, pero mainit na, mapapasok ko na. So, ganun po yung procedure niya. So, ayan mga ka-DIY, itong sensor, dito nyo lang ito ilagay, malapit dito. Huwag na sa gitna, para hindi maano ng fan. Kaya sundan nyo lang po yung process na pinagawa natin. Ingat na po kayo sa pag-DIY dahil dito sa Splitted, dalawa lang po umiling ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa Splitted, nagpupukunan ng atisig sa pati sa Splitted. Caring. So ayan yung link
kung saan store ko nabili, ilagay ko na lang po sa description below. Yung presyo po ng digital thermometer natin, nag-range po yan sa 500, mayroon pong 1,700 kasama na po ang shipping. Mas maganda yung mas mahal para mas accurate. Okay? Kasi nakataya po yung buhay ng makina nyo. Pag hindi po gumana yung radiator fan, overheat po yung bagsak ng makina. Okay? So yan, pipis na po natin ito. Sumapra natin ang Inolies. At syempre si Alon's Vlog. Okay naman, natutulong naman po kayo ngayon sa content natin. At kung sa tingin nyo nakatulong itong video na to, huwag nyo kalimutan na i-hit yung subscribe button, like, and share nyo itong video na to para makatulong sa iba. Yan, maraming salamat sa Talog Binador, Inverta. So,